A day in a life. Wala tayong tulog ngayon. 4:10 na ng umaga. So, dahil di nga ako, kanina pa ako alas 2 na nakahiga. Pero, alas 2 ng umaga. Pero hindi ako nakatulog at yung anak ko ay nag-ikot-ikot pa. Ang cute-cute. So, wala tayong tulog ngayon. Alas 4. Target ko, makaalis ako dito ng mga alas 5 o 5:30 ng umaga. Sasakay ako ng jeep. Pagbaba ko ay lalakad ako mula Gordon Hospital hanggang Pier 1. Kasi doon ko muna temporarily sa loob ng SBM may pinarada yung sasakyan ko habang wala pa akong garahe. Kasi pinagbawal na rito yung mga nakaparada ka ng wala kang garahe. So, ayun. Tapos, dadaan ako yung tita ko ngayon sa Subic, sa lugar ko saan ako lumaki. Tapos, sabay kaming pupunta ng San Narciso, sa Bales PMMA. Naanyayahan tayong magsalita sa harap ng mga incoming na mga first year. So, matagal na tayong public speaker ng mga kalokohan. Hindi. Ngayon lang tayo ulit na anyayahan. So, medyo excited ako. Hopefully, magkaroon ako ng magandang impact. Positive impact dun sa mga bata. And hopefully, yung batch nila ay makatapos at matupad yung mga pangarap nila. God bless. Matapos natin magpagasolina sa Barreto, clean fuel. Nandito na tayo sa Batain. Pawis na pawis ako dahil ang layo ng nilakad ko para punta ako yung sakyan ko, pero so good. Susundayin na natin si tita sa bahay namin sa Subic. Diretso na kami ng San Narciso, PMMA. Nasa Narciso na tayo, PMMA. Kung may damay ang iba na gustong mag-aaral, ilagay niya sa isip niya pala. Just the same, di ba? Pagka nangutang ka, dapat bayaran mo. Hindi naman dahilan na naghihirap ako eh. So, nangutang ako sa'yo. Hindi ko na babayaran kasi may pera ka naman. So, huwag ganun. Paano naman yung anak naman ng inutangan? So, never violate another person's right. And in this case, another student's right na makapag-aral siya rin at makapagsanay. Naunawaan mo yun? Okay. Sa ngalan ng pagkikwento ko sa video na ito, gusto kong sabihin na naging instructor ako ng English. Nung bagong graduate ako, naging public speaker ako sa isang foundation tungkol sa human rights, sa mga batas na nagpoprotekta sa mga kabataan. Naging instructor din tayo sa kolehiyo. Kaya lang, alam niyo, sa lahat ng mga speaking engagement ko, one thing I learned is I might be doing something na mabuti. Words have power. So we should use that power to build the morale of students, to protect them, to teach them. At ang pinakamahalaga is to inspire them sana. Minsan nakakalimutan natin yun kasi gusto natin kumita. Yung iba, gusto siyang gawing content. Okay lang naman din siguro yun. Kaya lang, pagka ginawa mo siyang content, hopefully, mas malaki yung reach ng message mo para sa kapwa mo. Alam niyo, marami naman silang impormasyon na matututunan naman nila pag nagbasa sila o nag-internet sila o nag-browse sila. What's important is kung paano mo pinaliwanag, kung paano nila gagamitin yung impormasyon na yon, and inspire them to use every information that they can in a good way. Minsan yung mga segue na hindi naman na related dun sa topic, minsan yun yung natatandaan ng mga bata. Bakit ka mo? Kasi yun yung applicable. Okay, so mga kapatid, kakatapos natin mag-talk. My tita is the head of the guidance and counseling unit. So, naimbitahan tayo ng aking tita na head. Pinagmamalaki ko talaga yung head. Ng guidance counseling unit na magsalita sa mga 4th class. Ano masasabi mo dun sa probationary? Ano masasabi mo dun sa mga sinabi ko tita? Hindi naman masyadong magaspang? Hindi naman masyado, okay lang. Hindi naman pang kanto boy masyado. Wala eh. I'm the king of the streets. Kanto boy ang po. Hindi, professional tayo ngayon. May isa pa tayo tanong, anong oras yun? 1:30. 1:30? Okay. Pag nakapagkape na ako, carry na ulit siya.
Pwede na bang maging career tita, isang motivational speaker slash inspirational speaker slash artistahin mong pamangkin sa may nagsabi sa akin dito, sabi ni tita, artistahin daw ako. At my age, ang tanda ko na may nagsabi pa nun. At na-realize ko lang. Ay, hindi ko pa ipopost. Sige, joke lang yun. Walang nagsabi. Pero ang lesson na gusto kong i-share sa inyo is that kahit na mababa ang self-esteem mo o iniisip mo, pangit ka, walang taong pangit. Pero kunwari sa, hindi ka pasok sa standard ng beauty ng ibang tao. Nasa maling lugar ka lang. Dito kasi nasanay sila, puro kalbo yung mga tao na mga madudusing. Eh nakita nila ako ngayon, nagpolo tayo ngayon. Napugian sila, hindi sila sanay. Tayo naman sa labas, pag nakita natin yung mga uniformed personnel, wow! Ang dami mga babae, mahilig sa mga uniformed personnel. May color of authority, may tikas. Kaya may ganun. O sila naman, nagsawa na sila sa mga itsura nila. So, medyo bago ako sa paningin nila ngayon. So, ganun ka lang din. Kung ikaw ay mababa ang tingin mo sa sarili mo, feeling mo walang nag-aagusto sa'yo, lumipat ka lang ng lugar. Ako may kilala akong ganyan. Sinasabi, hindi siya gwapo, mukha siyang exotic frog. Nagpunta ng Amerika. Pucha, siya ang pinakagwapong tao doon. Oh, ganun lang yun. Change venue lang. So ako parang dadalasan ko na rito para mapuri-puri. Ay, huwag na pala. Pag nagsawa sila, wala din. So, I will just savor this moment. Cherish it. God bless. Alam nyo, ang isang gusto kong values na ma-impart sa mga tao, or in this case, tinanong ko sila, lowest mammal ba kayo ngayon? Kayo bang lowest mammal? Kunwari, ikaw ay trainee, ikaw ay plebo, ikaw ay probationary, or what. Nagsisimula ka pa lang. Mayawa ang Diyos sa tamang attitude at pagsisikap. Mayawa ang Diyos, angat ka eh. The very important lesson na gusto kong i-share sa kanila is, pag umangat na sila, ano man yung nagawa nila o na-experience nila na injustice, bullying, pananakit, psychological abuse, ano pa mang uri yan, wag na nilang gawin. Kasi hindi mo man mapigil sa level mo ngayon. Sa kalooban ng Diyos, may awa ang Diyos, ikaw na ngayon yung nasa posisyon, ikaw na yung nasa taas. May magagawa ka na hopefully. Sa awa pa rin ng Diyos yun, di ba? Always remember that you are put in a certain position for a mission, and that mission is to serve God.